Hello there. Good morning. 33 S14 nach in Wien. So, nandito ako sa main train station. And ito yung isa sa mga alternative route na sinasakyan ko papunta sa bago kong work. And I have a new work now. And nakailang trabaho na ako. Hiyang-hiya na ako sa sarili ko dahil pati of course sa asawa ko kasi palagi na lang bago yung trabaho ko. So it's the beautiful main train station of Zurich. Ang ganda-ganda dito. Meron pang mga ibang alternative na sakayan, pero parang gustong-gusto ko dito kasi maski na longer yung travel niya. Kasi ito yung chance na nakakapunta ako sa main city and then nakakita ka ng mga iba't ibang klaseng tao and parang ramdam na ramdam ko na parte ka ng asosasyon, parte ka ng society. So, hindi ka nabuburyong. Though, yung bago kong trabaho ay located siya sa isang parang bayan. Parang ganun. So, it's a Vietnamese restaurant. And kung ikukumpara ko sa Philippines, para siyang Blumentritt yung peg. Parang ganun yung peg niya, Blumentritt, Tayuman, Avenida yung peg niya. Yung area is Avenida. So, yung mga normaling customers doon, mga doon na lumaki, doon na tumanda. So, maraming mga seniors na customers na nagpupunta doon. Hindi siya talaga yung main city. So, everybody's busy. And look at this beautiful flower shop. Ang ganda siya. Thank you sa panonood ng vlog ko. Ang tagal kong hindi nag-vlog. And nag-vlog lang ako ng house tour ng dollhouse. Kasi yun yung bago kong kinababaliwan. So this is the tram. Ito yung iti-take ko na tram number 14. So I still have time to smoke a cigarette. So ito na yung aking tram. I'm going to sit here. Maganda dito sa tram na to. Pagbaba ko, tapat na siya mismo ng restaurant. And yung sinakyan kong train from the house, bali dalawang connection lang yung ginagawa ko. Yung main train station, tapos mag-take ako ng tram and then bababa ako. Pagkatapos, meron ding ibang route na sinasakyan ko. Paiba-iba ako ng route, pero ito yung favorite ko kasi parang pinaka-safe siya. Kasi yung ibang route, masyadong mahaba, matagal yung oras ng waiting time ko. Dumarating ako sa work ng sobrang aga. So dito maganda kasi para kang nakakapasyal. This is my like 4th week ng pagtatrabaho ko dito sa bago kong work. And ito yung pag-aari ng friend ko. So yung friend ko, inalok niya ako ng work
while I was working sa isang restaurant na pinanggalingan ko nga. Pero nagkaroon nga ako ng problema doon, di ba? Sa restaurant na yan. So, now, I am a little bit okay. Pero, hindi talaga maiiwasan yung problema sa restaurant, di ba? So I am here sa area ng pinagtatrabahuan ko. Welcome to Tayuman Station. So para talaga siyang Tayuman ang peg para sa akin. So this is it. The area, the vicinity of the place where my new job is located. So dito siya sa building na to and nandun siya yan. This restaurant with the bulok canopy. So pagka-ari yan ng friend ko and yun nga, in-offer niya ako ng work and since kaibigan ko siya, so sumang-ayon naman ako. So that is the restaurant. Malamig ang simoy ng hangin. Yan, bukas na siya. So this is the restaurant. Guten Morgen! So this tayo sa dressing room. I hope walang tao. So ito yung dressing room. Garderobe. And tantantinin, I will just see you later. Hello there. So, nandito ako sa restaurant and tapos na yung aking afternoon shift and supposed to be kukunin ko yung bus ride papunta ng train station pero nagugutom kasi ako. Ang sarap ng pagkain dito. So, pag kumain kami dito, para siyang family. So, ito yung Vietnamese food. Ayan o, parang upo na may sabaw. Tapos, ito, this is a beef na para siyang para siyang igado, diba? Tapos, they always like sunny side up egg. And gusto ko rin naman siya. So, chow chow tay! So, iniintay ko yung mga kasama ko kasi kakain pa kami. Pero I think mauuna ako. And, mamaya papasok pa ako ng 5 o'clock until 10:30 ng gabi. So, 2 times a week akong merong ganitong pause yung schedule ko. So, let's eat. Okay. So, maghihintay ako ng bus. So, ito, totoong bus ito. Nahihintayin ko. Ibang route to, pauwi ng bahay. Kasi, na-miss ko na yung isang bus na dapat nasasakyan ko para umuwi ng tanghali. So, hindi ko rin alam kung magiging maganda yung biyahe ko pauwi ng bahay. Well, I mean, kasi pag umuwi ako sa bahay, nagpapahinga ako, umiidlip ako para makapag-relax ako. Kasi nga, mag-work ako ng 5 to 10:30 p.m. So, ngaragan yun ng very light. Kaya lang, wala naman masyadong customer sa restaurant, kaya hindi siya ganun kapagod and maliit lang naman yung restaurant compared doon sa pinanggalingan ko, so it's okay. So wait lang tayo kasi 5 minutes pa, meron pa akong time mag-yosi. So para talaga siyang Tayuman sa peg ko. Ayan, merong mga apartments and all. Pero medyo safe naman dito compared doon sa pinangalagakan ko after na mag-resign ako. Kasi ayaw akong paalisin ng boss ko. And I will tell you some day about it. Some other time about it. Kung paano yung eksena after ko mag-resign ng end of the year. December ako nag-resign So, hindi ako pinakawalan. Anyway,
So, nag-iintay pa ako eh. Ako lang ba yung nag-ashtray na smoker? Parang ako lang yung nag-ashtray na smoker. So, this is my cigarette case. Medyo uneasy yung feeling ko kasi hindi ko alam kung makakatch ko yung bus going doon sa bahay, and hindi ko alam kung anong mangyayari. Kapag hindi ko na-catch yun, baka hindi na ako umuwi kasi mag 3 o'clock na. Hay nako. Gusto ko palagi umuwi. Ayoko magstay sa kung saan-saan. Pero kung walang choice, baka magstay ako kung saan-saan. Hindi ko alam. Ang tagal ng bus, day. Girl, ayan na yung bus. Bus talaga siya na meron din siyang cable. Ayun o. May cable siya. So, let's go. Crazy. Okay. So, papunta ako. Doon ako maglalakad. And I have like mga 5 minutes para makatch ko yung bus. And then, right on time. If makatch ko yon, time ko na right time na nandun ako sa sa bahay. And then, pauwi. Pabalik pala sa work ko. Later ng 5 o'clock, meron ng bus na diretso. Diretso lang. As in, isang bus lang. Ay, nahihingal ako. Kumain pa kasi ako eh. So, ito siya. You still remember kung saan ako nag-shopping. Ito yon. Ang ganda. Beautiful. Yung cinema. Malapit lang sa bahay. So, oh wow, look. Perfect timing. Yes! Hello there. So, nandito ako. It's my dinner service. So, merong mga tao, konti lang. And today is parang school holiday. So, walang masyadong mga tao for dinner kasi nasa bakasyon sila. So, now, gumagawa ako ng mga sauces para tulungan ko yung kitchen kasi wala naman masyadong gagawin and nakakabagot. So, ito yung chili sauce. Nilalagay ko lang siya dyan sa mga containers na ganito. Maliit. And then, dyan siya. Mga reserve. And maraming gagawin actually pag restaurant. Actually, nagsalang ako ng mga basahan sa washing machine sa baba. And kapag talagang walang gagawin, ito, nililinis ko yung mga estante na yan, lahat ng mga bagay na dapat i-rewash, i-dust, yan ang mga gagawin ko kapag mga walang masyadong gawain. Like, for example, this one. Nagawa ko na actually yung isang part na dito last week. Ito, na rewash ko everything, yung mga glasses at yung mga estante, mga nalinis ko siya. So, I'm so happy doing all these things. Kapag wala ka rin gagawin, of course, chine-check ko yung mga drinks. So, these are the drinks na available dito. And now, ipagpapatuloy ko yung pagkagawa ng chili sauce. Sambalolek siya, day. So, as you can see, wala nang tao. And ayan lang yung space ng restaurant.
And ako lang mag-isa. Nakakaingit yung mga restaurant sa iba na ang dami-dami nila. Ang liit-liit yung restaurant, pero ang dami-dami nila. And dito, konti lang. Kaninang lunch, maraming tao. Pero ngayong dinner, walang masyadong tao. So maraming bagay na pwedeng gawin. And hindi pwedeng nakatayo. Well, I mean, pwede naman tumayo, pero mas gustuhin ko nang gumagawa kaysa nakatanga ka lang. Yes! So, nandito na ako. Tapos na akong mag-work. And nag-enjoy ako sa work ko. I was almost alone sa restaurant. Actually, marami kami. Kaya lang marami kasing mga orders online like Uber Eats, yung Eat.Seha, and mga telephone orders, yung mga ganon na delivery. So, maraming kotse for delivery yung restaurant. 6 yung kotse nila para lang mag-deliver ng mga pagkain. So, maski masyadong walang tao doon sa restaurant, parang pasok naman kasi maraming mga online orders. Like, iba pa yung Uber Eats at saka nga yung Eat.Seha. So, nag-enjoy ako and ngayon ko naramdaman yung closing ng restaurant. Parang first time kong mag-close ng restaurant and I was able to do the things na gusto kong gawin, like yung paglilinis ng dishwasher, ng coffee machine, ng beer, ng percolator, ng microwave, yung mga ganon. Things na palaging ginagawa after ng restaurant na hindi nagagawa ng ibang mga workers. Nakakaloka. Nung chinek ko yung dishwasher, grabe. At saka yung coffee machine. So now, na nandito ako, natutuwa ako na na-achieve ko yung mga ginagawa ko. Now I'm waiting for my tram and I'm going to the main station to catch my train para sa bahay, para umuwi na ako sa bahay. And I'm so happy. Pero naiwan ko yung aking earphone doon sa, yung earplugs doon sa baba, sa dressing room, doon sa aking weight-dressing belt. And nagkaroon ako ng allergy sa earplugs kasi meron siyang silicone and latex. So nagkaroon ako ng allergy doon. Grabe na magayong tenga ko, tapos merong liquid na tumutulo. Akala ko luga. Yung pala, sa sobrang allergy, nagtutubig-tubig na siya, tapos namaga siya, tapos ang kati-kati-kati, sobrang kate, ang ingay ng katabi ko. Sobrang kate. Tapos dito, meron din ako mga kati-kati. I don't know kung anong cause nun. So, umiinom ako ng antihistamine ba yun? Parang ganyan. Yung para sa allergy. That's my train. Good morning. Good morning. So it's another day. So nakatulog ako ng bonggang-bongga pero nakalimutan ko yung medicine ko for allergy. So baka mangati-ngati ako. And after my work today, kasi mag-work lang ako ng until 5:30. So ginagawa ko na to, itong buhay ko na to for 2025. After my work ng ganitong 5:30 yung tapos ng aking work, I attend a ballet class. So later meron akong ballet class and I don't know kung makaka-attend ako if hindi ako mangangate kasi wala akong dalang gamot. Padating na yung aking train and I will see you later. Alright? Okay, I am here again sa aking work. So I am here dito sa loob ng restaurant. So ito yung mga tables dito sa harap. And
Ito yung buffet for takeaway. And this is also the tables dito sa unahan. And ayun yung aming buffet. And some of the staffs, they are busy sa kitchen. And ako naman, maglampaso na ako ng sahig. So this is what I use. It's lunch time. Lunch. It's Valentine's Day. Happy Valentine's. Happy Valentine's. Yoo-hoo! It's ballet time. So bumili ako ng roses for the restaurant. Dankeschön. Bulaklak. Ang daming bulaklak. Ang daming bulaklak. So, bumili ako ng flowers for the restaurant. Kagabi lang ako in-inform ng boss ko na bumili ng decoration for Valentine's Day. So, tantantinint ngayon ang peg. Kasi nga, ngayon palang bibili. Dahil nakakaloka. Loka ako. So, nandito ako. And bumibili ako ng mga bagay-bagay. And then dito ako sa grocery. Bumili ako ng heart chocolates para sa tables. And then I would just buy red candles. Yan. For the table. So I'll just get 2. And then ito for dinner. This one is for dinner. So I think everything is complete. So now I'm going to use this one and decorating for Valentine's Day dito sa restaurant. Because wala kaming mga flower vase. Ilan lang yung ganito naming flower vase. So, gagamit ako ng pang-wine. So, lalagyan ko lang siya ng water. Ganyan. Just a little bit of water. Ganyan lang siya. So these are just like cheap roses na nabibili sa grocery. Cheap roses. Meron bang cheap roses? And then I would just cut it accordingly. So mga ganyan. Ganyan. And then I would just place it here. Ganon. Tama ba? Ganda ba? I just don't know kung ilan. Siguro 3 per vase. Tatlo per vase para maganda. Mabango. So this is the finished product of our table, and I asked my boss to buy a red one kapag mapapadaan siya ng supermarket. Danke! Woo! Oh my God! He gave me this. The cook gave me this. Look at that. So nice. Wow! Oh my God! So now, it's time for service.